Mas malaki pa ang chance na ako'y matama ng kidlat kaysa sa ako'y mabola dyan sa raffle niya. Kaya ako'y kusa na magpapasalamat. Hinihintay ko wag na umasa. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. At nakakabalik. Yun ang isa kong prayer lagi na sa araw-araw. Na ako'y ma-revive. Na kayo patuloy na magamit sa gawain. Tunay na pag ako'y, kahit once na ako'y napagsabihan ng pastor, na ako'y paliban-liban, lagi yung tumatatak sa akin. Yun yung salita rin ng Panginoon eh. Ang pastor ay padala sa atin ng Panginoon. Siya ay ama natin sa pananampalataya. Kaya kung ano man nasabihin niya, hindi siya magsasabi ng sa ating ikababagsak. Laging ang paalala niya sa atin ay sa ating ikalalago sa spiritual. At yun nga na pinagpapasalamat ko bagamat hindi ko nga kasama sa iuwa. Kung ako'y babae, kung ako'y iyakin, matagal na akong nakaiyak. Dahil nga hindi ko siya may sama. Kung ano-ano naidahilan, kung ano nang alibay, hindi ko naman siya mapabungaan. Kung bagay para sa bata ko, pag siya pinalo ko, magwa-wild. Kung bagay sa bata, ganyan ang attitude niya. Bagamat dahil palibasa kakaunti ang age gap namin, kaya may sabi ko, ang Panginoon ang bahalang kumilos. Basta ipapag-pray ko na lang si Uwa. At mahirap ang buhay na ating isinasayan dito sa mundong ito. Anong sense natin tayo kinamatay ng Panginoon? Na tayo pakuya-kuya lang kung saan-saan. At tulad niya sabi ni MJ, nakakabalik at nasan na nga tayo, saan niya ako dadamputin kung ako ay hindi nakabalik. Baka buhay ko ilistay na. Teacher na hindi na, sayang ang tangaw. Kung rin na itatanggalin na ibigay ko na kay Pastor. At ang pinagpapasalamat ko yun nga Noong nakaraang February 3 ay 4 na taon na ako sa public school kami nagtuturo. At yun ang aking kinagagalak. Saktong ako ay pina-duty noon ng aming head. Sabado, nagkaroon pa ng bisita. Sabi ko, hindi labag sa akin kalooban na ako ay mudyo-mutin. Sabi, sige gawin nating memorable yung 4 na taon. Ako ay duty. Yan. At pinagpapasalamat ko yung pag-travel sa araw-araw na ako'y iniingatan. Lagi ako nagtataka, pag ako'y nasa malapit sa amin, ako'y saka na-accident. Pag ako'y nakaka-travel na malayo, hindi. Sa totoo lang, pag ako'y nagdadrive dyan sa malapit sa amin, mga ilang beses na ako na-accident nun. Mga 3 or 4 na beses na. Nung sa 2 taon na ako'y nagdadrive sa Paluboy, hindi naman Pero yung pinagbubuli ko doon, yung biyaya ng lahat ng Panginoon. Biyaya lahat ng Panginoon. Yun ang may sasama ko sa lahat. At pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon na sa workplace, magamat struggle din. Sa tunay po, ako po ay gawang po sa aking mga Hello. Yan, hinihintay ko po yung 5 years bago ako makalipat kasi nagbago na memo. Dati 3 years bago makalipat, ngayon 5 years na. Kaya po, 1 taon na lang. Enjoy na lang yung dagat, yung paligid. Yun na lang na ini-enjoy. Tsaka yung mga bata at magulang. Ang mga bata at magulang naman ikuan. Yun ang hindi gano'ng sa akin. Malapit ako sa bata, malapit din sa magulang. Dahil ng pag-home visitation ko kapag sa mga batang may problema sa pag-aaral, nagbabahay-bahay talaga ako. At saka halimbawa nagbibigay ako ng modules tsaka na ibang gawain, yung bayan, may sasakyan niya, lahat ng sityo ng mga bata dun sa Biga ay aking napupuntahan.
Kahit abutin pa ng gabi. Sabi, ay sir, kagabi nyo na, kay, uli pa rin. Yun. Isa dyan naman mauli, kahit naman din eh. At, yun nga sa aking pag-duty ay medyo struggle din, lalo na sa pagtulog. Nagiging alangan niya tulog pag nakakatulog ng maaga. Alam mo, alas 7, ang gising ko yung mga alas 11, alas 12. Hindi na ulit nasusundan. Kaya ang ginagawa ko laging late ako natutulog. Alam mo, yung mga 12 to 2 a.m. Tapos saka ako gigising ng 5. Yun ang ayos kong tulog. Mas ayos dun sa maaga na 7 to 8 a.m. Kaya sa mga bata, ay enjoy nyo yung saktong walang oras na tulog dahil pag ngayon nagkatrabaho na, hahanap-hanapin din rin yung pahingang iyan. At sa karunungan sa pag-aaral, at ako'y nagpapasalamat ng mga bata, ay akin ding nasishare din kahit papaano. Lagi isa sa pinaka-favorite ng mga bata pag ako nagkaklase, yung pag ako nagkukwento. Hindi nila alam na ang kinikwento ko about sa Bible, yung gusto kong, naikukwento ko na sa kanila, yung mga times to come, yun yan, yung things to come. Yan, naikukwento ko na rin yan, na halimbawa, enjoy nyo yung kayo nakakapag pa, yung inyong baon inyong nasusulit pa, at yun hindi nyo nalulustay kung saan-saan dahil pag banda-banda yan, yung ating isang sisweldohin isang katumbasan na isang meal. Yan ang nabasa ko sa Bible. Na yun may bagamat tunay at darating. Tsaka yung mga time na, yung mga natural phenomenon sa Bible na ang Panginoon ay darating, siya nang mamumuno ng 1,000 taon. Yun lagi nang, pero ang tanong ng mga bati, inip parang painip. Sir, kailan ka mangyayari? Yun, kailan mga ganon. Pero ako natutuwa sa bata at sila ako curious at natatanggal ang ingay nila kasi yun ang yun ang isa sa paraan ko para may tanggal ang ingay nila, yung kuhanin ko yung attention nila. At yung isa rin sa paraan na aking ginagawa ay yung pag-motivate sa kanila, pagbibigay din ng reward. Miski sarili kong baon akin din binibigay para lang sila ma-motivate na matuto. Tulad din yung last week, nagpa-spelling ako, sabi ko, ito, binigyan ko ng 50, yung pinakamagaling. Hindi ko, baon na nila na isang araw. Malalaki naman ang baon ng mga bata doon. 20, nagre-range ng 20 hanggang 100 ang baon ng bata doon sa Biga. Parang parang high school college na, pero yun ang Hindi mo masasabi ng bata kapaspala doon Hindi. May iba nga mas mahirap pa ako kasi doon sa mga magulang doon. Pero ang base hindi halata. Masisipag nga talaga mga tao doon. Lalo tigit malapit sa dagat, malapit din sa bundok. Hindi ko kung ano ang kanilang environment, yun na rin ang kanilang pangkabuhayan. At nagpapasalamat din po ako sa aming pong family na tuloy-tuloy na napoprovide naman ng Panginoon ng aming pangangailangan. Lalo tigit na ngayon. Hindi ko rin ako pag dumadating minsan sa time na ako inip na sumahod, parang ibinabalik sa kanya yung Panginoon ng tanong ano nagawa mo na ng trabaho? Parang yung time na yung nagre-reflect sa akin, ako kasi interpersonal na tao, mas nakakausap ko yung sarili ko kasi yung nakakausap ko yung ibang tao. Wag lang yung nagsasalitang mag-isa at nagmumukhang mali. Yung parang pabulong baga. Yan yung halimbawa sa times niya na nasweldo at walang-wala na, nagtatanong na, kailan kayo sasahod? Tapos tinatanong, ano nga nagawa mo na? Sabi ko, parang nakakahiya na nga pala itanong parang nakakahiyang ipasok na nga pala sa isip ko. Lalo tigit yun yung mga time na, yun yung mga time na tinatanong ko na ako, hindi nakakasimba, hindi nakakatin ng prayer meeting. Tapos sabi ko na lang, kakapal pala talaga ng mukha ko at na itatanong ko yung sa sarili ko. Sabi, siya, hindi na. At, ginagawa ko na lang, yung palaging nalapit sa Panginoon. Panginoon, turuan, yung naway po kayo ma-revive. At isa rin sa idadagdag kong prayer, yung katulad nga ng preaching ng Pastor Jing, na Panginoon, turuan mo akong mahalin ka lalo. Yun ang isa sa napakagandang idagdag na prayer natin. Bagamat
Minamahal naman nga natin ang Panginoon. Kaso nagkakaroon niya ng time na ating nakakalimot. Kung bagay sa Book of James, para lang tayong humaharap sa salamin na alam natin yung itsura natin at pag tayo umalis sa salamin, hindi na natin alam. Ibig sabihin, napahalaga yung everyday tayong nire-remind. Hindi yung once na time na lang tayong inire-remind. Dahil araw-araw nagiging kurap ang isip natin. Pag hindi nare-refresh yung isip natin na salita ng Diyos, ay ang ating isip ay isa pabulok. Kumbaga, you are what you eat. You are what you, kumbaga, you are what you sow. Ikaw yung kung anong itinanim mo. Kumbaga, gayon. At isa rin niya sa pinagpapasalamat, ayun nga, ang buhay ay patuloy na nagkakaroon niya ng kamalayan through maturity. Kumbaga, hindi na sa paurong ang isip. Tama na ang isip na paurong. At lalo na't higit at malapit na dumating ang Panginoon, kailangan nang nasa isip natin, ang mindset natin ay gawin yung commission na pinagagawa niya sa atin at yung sumunod lagi sa utos ng Panginoon. At higit sa lahat, to sum all of it, ay mahalin ang Panginoon ng ating buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas. Yan lang po. Maraming po salamat.